Sa isang liblib na lugar may mag-inang nanirahan. Sa maliit na kubo-kubo lamang ang kanilang tinitirhan, at malayo sila sa mga kapitbahay. Medyo delikado ang kalagayan nila, dahil sa malayo sa mga kapitbahay, kadalasan ay sila lang mag-ina na nasa kubo. Isang kubo-kubo na halos sirang-sira na, kaya kung meron mang mga masasamang loob ang magnais na sila ay pasukin, madali lang silang mapasok. At may isang araw na sa lugar nila, may isang lalaking dumating, kaya nakaramdam ng takot ang babae, pero hindi siya nagpahalata na natatakot siya. Pinapatuloy lamang niya ang kanyang gawaing bahay. Dahil habang tulog ang kanyang sanggol, kaya magawa niya ang kanyang gawing bahay. At ang lalaking dumating ay nangalakal pala. Hiningi niya sa babae ang mga buti at plastik. At dahil gutom na ang lalaki, sinubukan niyang humingi na rin ng makakain. At hindi naman nagdalawang isip ang babae na bigyan ito, humingi pa siya ng pasensya sa lalaki, dahil yun lang kanyang maibigay na pagkain. Dahil hirap sila sa buhay. Nagpasalamat ang lalaki, at sinabi na malaking bagay na po ito. Dahil kanina pa talaga ako gutom. Kaya nagpakasakali ako na humingi at buti naman ay binigyan mo ako, kaya marami salamat, at humingi pa ng tubig ang lalaki, at inabutan siya ng isang basong tubig ng babae. Habang kumakain ang lalaki ay tinatanong niya ang babae kung bakit siya nanirahan sa lugar na yon at hindi ba siya takot. Sagot naman ng babae na nakaramdam din siya ng takot, at kaya sila nanirahan sa lugar na yon dahil sa tinakasan nila ang mga magulang nila. At kasama pala niya ang ama ng kanyang anak. Nasa mga panahon na iyon ay nagtrabaho. Kaya sila nanirahan sa lugar na yon dahil totol ang mga magulang sa pagsasama nila, dahil mga bata pa sila. At doon nalaman ng lalaki ang storya ng buhay nila. At dahil tapos na rin kumain ang lalaki, kaya tumayo na ito. At dahil hindi man kilala ng babae ang lalaki, hindi pa rin maalis sa kanyang sarili na maramdaman niya ang takot. Kaya medyo distansya lamang siyang nakipag-usap. At sa patuloy nilang pag-uusap pinakiramdaman ng lalaki ang paligid. At malinis naman ito, at may mga alaga din silang mga itik. At dahil gising na ang sanggol kinuha ito ng babae. At dito na rin hindi inaasahan ng babae na kaya palang gawin ng lalaki sa kanila, ang hindi niya inaasahan. Kaya naiyak na lang ang babae. Dahil nagpakilala na ang lalaki, at siya pala ay isang taong matagal nang gumagawa ng pagtulong sa mga taong karapat-dapat tulungan. At dito na niya sinabi sa babae na siya si Daddy Frankie, isang charity blogger. At dahil sa kabutihan ng iyong puso, kahit sa inyong kahirapan, tinulungan mo ako at binigyan ng pagkain, kaya hanga ako sayo, at dito na inabot ni Daddy Frankie ang tulong na pera naghalaga ng 10,000 pesos, hindi makapaniwala ang babae. Naiyak at paiyakap na lang kay Daddy Frankie, at lubos nagpasalamat dahil malaking tulong sa kanila ang inabot ni Daddy Frankie, lalo may bata silang maliit at ang kita ng kanyang kinakasama ay hindi masyadong malaki ang kita. At dito na nagtatapos ang ating kwento. At maraming salamat kay Daddy Frankie sa Team Daddy Frankie. At sa mga kabataan na sana sa kwento na ito may aral kayong nakuha. At dapat makinig sa payo ng mga magulang. Dapat pag-aaral muna ang unahin. Dahil mahirap lalo mga bata pa at magkaroon na ng anak. At mapanood po ang buong kwento sa channel ni Daddy Frankie. Kung paano binago ni Daddy Frankie ang buhay nila. Galing sa sirang kubo-kubo. Hanggang sa napakagandang bahay na mismong pinagawa ni Daddy Frankie. At ulitin ko panoorin sa channel ni Daddy Frankie ang kwento ng ating tinalakay. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo paki-like po ang video. At see you sa next upload ko.